Kung kailan nga maraming hipon ngayon ay nakalimutan ko namang magdala ng sirok. Kaya naman ay inapagdadampot ko na laang. Tapos yung hindi ko mahuli gamit ang kamay, pinaako na. Charis, hindi, sinibat ko. At ayun, huli man din. So yun na nga guys, for today's video ay may low tide nga na naman pala ulit sa gabi. Kaya naman ang mga content natin ngayon ay puro pangingilaw na. Ako nga lang pala sana ngayon na mangingilaw na mag-isa. Sanay naman pati ako na laging mag-isa. Ay sus, kadrama. Pero yun nga at sasamahan daw ako ni nanay at mangingilaw nga siya ng balatan. At dahil nga sinamahan niya ako, siya na rin ang magsagwan. Ngayon nga pala ang low tide ay alas 7 ng gabi. Kahit nga wala nagatanong ay di-share ko lang. Kapag ganun nga palang buwan, nag-uumpisa na yung hanap buhay namin sa dagat. Nag-uumpisa na kami manguha ng mga balatan o yung sea cucumber. At sa ngayon nga pala ay pumunta rin si Papa sa dagat. Dumayo siya sa ibang lugar. Si nanay nga pala ay ganyan din ang hanap buhay kapag ganitong napapanahon nga ang balatan. Pero sa ngayon nga ay medyo madalang pa. Kaya hindi pa kami sumasama kay Papa. Nga pala itong kasama ko na tinatawag kong nanay ay lola ko. At yun na nga pagkarating nga pala namin dito ay mataas pa ang tubig. Hindi pa masyadong makita ang batuhan. Paano tayo nasa buhanginan ka? Ikaw bagay urog. Hindi tansyado naman namin kapag may tubig pa din sa aming inalakaran. Doon sa batuhan hindi pa yun hibas. Pero ang sadya ko nga lang pala din sa dagat ay pang ulam lang. Hindi pa kasi ako nakapaghapunan at walang ulam sa bahay. Nakaumay naman na ang magi at itlog ang ulam. Ganun na nga ang ulam sa boarding house no nagatrabaho tapos din sa probinsya gayon pa rin naman. Uy, bakit parang nagagalit na naman ay ano? Pero yun na nga mabalik tayo kanina pa nga pala kung may hinahabol na hipon. Hindi ko mahuli-huli. Ito pa naman yung pinakang ayaw ko yung naghahabol. Pero dahil wala akong pang ulam ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nahuhuli. Sibat lang kasi ang dala ko, nakalimutan ko ang sirok. May pa naman ngayon ang hipon at maliwanag ang buwan. Nga pala bigla ako naalala, may nagtanong sa akin, bakit daw nagamahal ang isda sa palengke? Sana all nagamahal. Buti pa ang isda. Hindi sabi niya, bakit daw mahal ang isda kapag maliwanag ang buwan? Kadalasan kasi kukunti lang ang nahuhuli ng mga manging isda kapag maliwanag ang buwan at gawa ng maiilap sila. Madalang pati ang isda kapag maliwanag ang buwan sa pagkakaalam ko. Nga pala may nakita ako ditong bobtail squid. Ayun, hindi ko nahuli. Ari nga pala yung maliliit na pusit na kadalasang nasa buhanginan. Mga nakalublob sila sa buhangin. Ang tawag namin dyan ay ulo-ulo. Hindi naman sila mahirap hulihin. Kahit damputin mo laang yan. Pero minsan nga mabilis sila kumilos. Ganito lang talaga kalaki ang size nila at hindi sila lumalaki ng sobra. Ito na yung pinakamalaki nila. May nakita nga pala ko ditong kasag. Ito yung kasag na mailap. Hindi ari tulad ng ibang kasag na pamulog-mulog lang at madaling hulihin. Yung ganito ay masyadong maliksi. Hirap damputin kapag hindi sila nakabalay sa buhangin. Kaya sinibat ko na. Dalawa nga pala sila at ayaw bitawan yung isa kaya dinamay ko na. Marami nga pala kong hipon na nakikita at sayang talaga at hindi ako nakapagdala ng sirok. Pero hindi naman sila ganong kahirap hulihin kapag sila ay nakabaon sa buhangin. Sa ganun rin nga palang pangingilaw, dito talaga ako naaliw sa panguhuli ng ganitong pusit. Ang cute kasi nila. Mas madali palang hulihin ng hipon kapag didiinan mo siya. Hindi yung basta mula ang adamputin. Kanina kasi basta ko lang ang inadamput kaya nakakatakas. Ari nga pala mga hipon madali lang sila makita din sa buhanginan at nailaw yung mata nila. Kahit nakabaon yung katawan nila, nakalabas yung mata. Mahirap lang sila hulihin kapag hindi sila nakabalay sa buhangin. Nga pala may nakita akong isdang tampalpi. Wala lang, share ko lang. Ayan siya oh. Dini nga pala talaga ako pumunta sa buhanginan kasi ang sadya ko ay bobtail squid. Tapos si nanay nandun sa batuhan kasi ang sadya niya ay balatan. Kaso nga lang medyo madalang na ang bobtail squid. Puro hipon at balakwit ang nakikita ko. Pero okay lang naman at hindi na mag-ainarti. Abay sa iba'y binibili pa yan. Dito inapulot laang. Medyo makiro nga pala yung tubig pero may napansin akong parang octopus. Dalawa na nga pala yung nakita akong ganyan. Yung isa kanina hindi ko sinibat at parang diskumpiyado ako. Parang hindi man siya octopus. Pero ganda rin din pala yung nakita ko kanina. Sobrang kiraw kasi ng tubig, hindi sila masyadong maitsurahan. Kahit nga itong sinibat ko ay medyo sablay. Sa balat lang tinamaan. Hindi ko kasi masyadong makita. Yung ganda rin klase nga pala ng octopus ang tawag namin dito ay manala. Iba pa yung tinatawag naming gutos. Ito kasi mga manala maikli yung kanilang galamay. Yung mga gutos naman mahaba ang galamay tapos may sarili silang butas. Hindi tulad ng ganito pagalagala lang yan. Tumatago lang sila sa mga balat ng kabibi o di kaya minsan ay nalublob lang sila sa buhangin. Pumunta nga rin pala ako din sa may batuhan at medyo mahirap nga hulihin ng mga hipon dito at hindi kasi masyado nabalay sa buhangin at puro batuhan. Sinundan ko si nanay at gawa ng yan ay panlawin. Yan ay takot mangilaw kapag walang kasama. Para sa akin hindi naman nakakatakot sa dagat kahit mag-isa ka lang. Mas nakakatakot ay yung iwanan kanya. Lakaoy, kung saan-saan na naman napupunta ang istorya. Nga pala kapag si nanay ang kasama mo sa pangingilaw, hindi ka makakapokus sa pangingilaw at yan ang daldal niyan, istoryahin ka niyan. Tapos kapag hindi mo siya sinagot, alaksan pa ang boses niyan. Ako pa man din kapag nangingilaw ay hindi ako masyado nagasalita. Ayoko kasi malaman ng ibang nangingilaw na ako ay babae. Dati kasi nilapitan ako ng mga nangingilaw na lalaki tapos mga lasing pa ay may dalang itak. Nakatakot at gawa ng nantitrip yung iba. Kaya kapag marami nangingilaw lalo na kapag hindi ko kilala, nalayo talaga ako. Baka ako'y mapalaban ng wala sa oras. Subali mahirap nga palang hulihin ng mga hipon din sa batuhan at gawa ng hindi nga sila nabalay sa buhangin. Kaya inapagsisibat ko na laang. Tapos may nakita nga pala kung tuyom at kukunin ko nga at parang namiss ko ang lasa nito. Bihira na kasi ako makatikim ng ganito at gawa ng madalang na dinis sa amin at naubos na namin.
Maliit nga lang pala yung tuyom na nakuha ko pero maganda yung laman, malaki. Kaso nga lang isang piraso naman. Bali wala nga pala ako masyadong makitang isda ngayon, puro mga hipon lang. Tapos ayun, may nakita nga pala akong balatan. Ito yung tinatawag naming hangin ng bato. Hangin ng bato ang tawag namin kasi halos kakulay sila ng bato. Ibibigay ko na nga lang pala ito kay nanay at gawa nang wala naman ako paglagyan yan. Hindi kasi yan pwedeng ilahok din sa mga hipon at matutunaw. Tapos ayan, may nakita nga pala ulit akong manala. Kung titingnan mo parang bato lang pero yan ay octopus. Kapag napapanahon ng ganyang manala, kahit sa tapat ng bahay namin merong ganyan. Ang ginagawa namin, naglalagay kami ng mga balat ng tapalang dun sa tabing ilog, tapos kinabukasan meron ng laman na ganyan. Tapos ayan nga, may nakita naman ako ditong kasag. Ito yung sinasabi kong kasag na mulog na madaling mahuli. Kahit damputin mo lang yan. Yun nga lang, meron siyang itlog kaya papakawalan ko na lang at ayaw kong nagagalit kayo. Tapos may isa pa akong nakita, may itlog din, hindi ko na rin kinuha. Inistorbo ko lang. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong butsay. Masarap yang ihawin o di kaya ay adubuhin ang laman. Malamang alangan yung siya lang adubuhin mo. O di ba pati sarili ko kaaway ko na. Nga pala kung titingnan mo ito, parang batulaang siya pero ang paningin ko talaga diyan ay saang at tama nga ako, saang nga. O di ba napagana ko na naman ang aking Byakugan o Sharingan. Bahala kayo kung ano dun sa dalawa. Dragon Balls kasi ang pinapanood ko Tapos may nakita pa nga akong isa pa. Yung mga itsura nila parang bato lang talaga pero ang paningin ko talaga diyan ay saang. Iwan ko ba sa mata ko? Nga pala, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Rochelle Madarcos, Tini Den, Rashid Makarimbang, Jenny Cariaga, Jen Provelda, Raymond Raya, Danisa De La Serna, Princess Molibara, Jade Cadiz, at kay Jairus Bangay. So yun na nga, mabalik tayo. Nakakatuwa nga pala manghuli ng hipon ngayon. Kasi nga ay wala lang, natutuwa lang ako. Nakakatuwa kasi silang sibatin. Nga pala, may napansin akong maliit na dalawang butas. Waray ko yung shell ito, kaya hinukay ko. At tama nga ako at shell nga siya. Ang tawag nga pala ng ganitong klaseng shell din sa amin ay tibulbok. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong isdang palata. Maliit nga lang pala siya pero pwede na yan, may lasa na rin yan. Hindi, ganyan lang naman talaga sila kalalaki. May nakita nga pala ako ditong dalawang kasag at mukhang couple sila. Yung nahuli kong kasag kanina, dalawa din sila magkasama. O edi kayo na, sana all. Tapos may nakita nga pala ulit akong balatan. Yung ganito nga palang klase ng balatan ay nalulusaw. At sabi nga ng iba, kaya tinawag yan na hanginan kasi kapag nahanginan daw, nalulusaw. Pero malayo nga si nanay kaya kanina ko pa itong hawak at hindi naman siya nalulusaw. Ganito lang gagawin mo para hindi siya malusaw. Kapag ramdam mo na malulusaw na siya, baligtarin mo lang yung pwesto niya. Tapos mamaya kapag medyo malulusaw na siya, ikot mo lang ulit. Ganun lang, kahit mahanginan yan, hindi yan malulusaw. Basta ganun ang paghawak mo sa kanya. So yun na nga, nakauwi na nga pala kami ni nanay. Ito nga lang pala yung mga nakuha kong pang-ulam. Medyo marami din pala yung mga nakuha kong hipon at nakaisang mangkok din. Ito nga pala pagsama-samahin ko na lang at isang luto na lang para hindi hassle. Ako'y gutom na. Mag-aalas 11 na. So ayun, kain po tayo mga katabody. So yun lang, bye!